Magandang gabi pong muli sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy muli sa ating palagi ang ginagawa na daily devotion. Sa gabi pong ito, ating tatapusin ang kabanatang 35 sa aklat pa rin ng Isaiah. So tayo po ay magwawakas and then we will recap later on ang ating mga napag-aralan dito sa maigsing kabanatang ito, ang chapter 35. So pansimula, tayo po ay sama-samang manalangin, dubulog tayo tumingin ng patnubay sa Panginoon. Pray po tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, patuloy po kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sa gabi pong ito. Salamat sa patuloy na pagsama at paggabay sa pagbibigay mo ng oras upang kami ay patuloy na makapag-aral ng iyong mga salita. Samahan po kami, gabayan po kami, Panginoon. Amin pong tinatagubilin sa iyo ang lahat ng ito. Ikaw po ang patuloy na sumama at magturo sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang gabi, Sir Irene. Salamat at naandyan ka na. At siyempre si Ate Alma, salamat po sa inyong maagang pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito. Ay maayos ang inyong kalalagayan sa inyong mga lugar at nasa maayos na sitwasyon upang makapakinig at matuto ng salita ng Panginoon. So sa gabi nga pong ito, ating tatalakayin ang panghuling dalawang talata ng Isaiah chapter 35, ang verses 9 to 10. Ang chapter 35 ay isang napakaigsing kabanata. May 10 talata lamang ito. At pawang ito ay naglalaman ng mga kaaralan, pagtuturo hinggil sa panunumbalik ng magandang buhay sa Jerusalem. So kagabi ay natalakay natin ang verses 7 and 8. At ito ay tumukoy doon sa pagkakaroon ng bagong buhay sa disyerto. Yan, yung disyerto na natalakay natin kagabi, isang lugar na mapangit, mainit, pawang nakakapasong buhangin at halos walang tumutubong mga halaman, walang tubig, parang walang buhay na ibibigay sa atin. Subalit sa nabanggit sa tatalata kagabi ay sa kalagitnaan ng disyerto ay magkakaroon ng tubig, magiging parang batis at aagos ang tubig. So ito ay nagpapakita ng soberanya ng Diyos na sa kabila ng sitwasyon ng kahirapan o kawalan, magkakaroon ng buhay. So yung disyerto ay sumisimbolo sa kahirapan, sa kawalan, fruitless, walang kakwenta-kwentang buhay. Samantalang yung tubig, pagkakaroon ng tubig, ito ay sumisimbolo sa pagkakaroon ng buhay. Saan man sa Biblia, ang tubig ay sumisimbolo sa banal na spirito. At alam nating lahat, ang banal na spirito ang lagi na nagbibigay sa atin ng bagong buhay. Magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat po sa inyong pagsama sa ating talakayan. Hindi ko alam kung makaka-join ngayon si Pastor Claude dahil siya ay as of 4 PM kanina ay naka-stock sila sa airport sa Mactan International Airport sa Cebu dahil na-delay ang kanilang flight papuntang Siargao. So posible ngayon ay nasa Himpapawid pa sila. So baka hindi natin makasama si Pastor Claude sa gabing ito. Okay, so tayo po ay magpapatuloy at isa sa natalakay kagabi, yung verse 8 kung saan sinasabi na magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na natatawaging landas ng kabanalan. Sa landas na ito ay hindi makakaraan ang makasalanan at mga hangal. So ito yung sitwasyon na gagawa ang Diyos ng pamamaraan para tayo ay makalapit sa Kanya at makapanumbalik. So, pwedeng ito'y literal na daan na dadaanan ng mga tao, ng mga Israelita na kumalat o napakalat sa iba't ibang lugar. So, dahil pagdating ng huling panahon, ay tatawagin sila ng Panginoon at pababalikin sa bayan ng Jerusalem upang makasama ng Panginoong Diyos. Magandang gabi, Nanay Mercy. Salamat po sa inyong pagsama. O pwede rin naman sa isang messianic prophecy o propesya ng Panginoong Hesus, ng Mesiyas, itong daan na tinutukoy dito ay tumutukoy mismo sa Panginoong Hesus. Dahil doon sa
ang ating gagamitin na interpretasyon dito ay misyaniko o pagdating ng Panginoong Hesus, yung binabanggit ditong daan ay pwede nating i-represent or interpret as a way of salvation. At iyon mismo ang Panginoong Hesus. So yung sinasabi dito na magkakaroon ng isang maluwang na lansangan, ito yung pagbaba o pagiging tao ng Panginoong Hesus na siyang naging daanan para ang mga tao ay magkaroon ng kaligtasan. Sabi yung sinasabi sa John 14:6 na siya ang daan at katotohanan. So ayan po, no? Again, it is part of the restoration period na gagawin ng Panginoong Hesus para sa kaniyang bayan at sa atin namang mga mananampalataya sa mga piniling maging kabahagi ng iglesia. So sa talatang 9 at ating natatalakayin sa gabing ito, ang sabi dito, walang leon o mabangis na hayop na makakapasok doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. So ito ay tumutukoy doon sa lugar na pagdadalahan sa atin ng Panginoon pagkatapos ng tribulation period o pagkatapos ng mga kahirapan. So ang isang sinisimbolo nitong kaayusan at restoration period na to is yung yung millennial kingdom, great millennial kingdom, ano? At alam natin na ang sinisimbolo kasi ng leon ay pagiging mabangis, matapang, at panlalamang sa kapwa, kasalanan. So ang binabanggit ito, wala ng leon o wala ng anumang mababangis na hayop na makakapasok doon sa lugar ng millennial kingdom dahil pawang maaamo at mai-restore ang kaayusan at kapayapaan sa lugar na yan. Ito ay magiging tila yung lupain ng Eden na nilikha ng Panginoon noong unang panahon pa. Sabi sa King James Version, no lion shall be there, nor any ravenous beast shall go up thereon. It shall not be found there, but the redeemed shall walk there. Only the redeemed, yung mga iniligtas, yung mga tinubos lamang ng Panginoong Hesus, ang makikita natin sa lugar na iyon. So napakalinaw na ito'y tumutukoy doon sa lugar kung saan magkakasama ang mga taong nanampalataya at sumunod sa Panginoon. So ito yung millennial kingdom. At kanina doon sa ating messianic interpretation, ito yung mga taong makakapasok lamang sa kaharian ng Panginoon. So ito yung mga totoong nanampalataya, ito yung mga totoong dumaan doon sa binabanggit na lansangan, which is ang Panginoong Hesus. So ito yung mga nanampalataya na binabanggit doon sa John 3:16, na kung sino man ang manampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito rin yung binabanggit sa Efeso chapter 2 verse 8 na nagkaroon ng pananampalataya, naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At doon sa Matthew 11:28 and 29, ito yung mga taong lumapit at humingi ng tulong sa Panginoon na kaniyang pinagpahinga at sa bandang huli ay nagpasan ng kaniyang pamatok. So ito yung, ang lahat ng ito ay tumutugma sa mga taong nanampalataya at sumunod sa pamamaraan ng Panginoong Hesus. At yun din ang binabanggit sa talatang ito. Ang talatang ito, itong verse 9 na sinasabing walang leon o mabangis na hayop na makakapasok doon, ay pagpapatuloy ng mga pahayag hinggil sa pangkalahatang konteksto at tema ng kabanatang 35 na tumutukoy sa pangkalahatan ng panunumbalik o pagpapanumbalik ng bayan ng Diyos. Ang mga lugar ay dating mga tiwangwang, gaya ng disyerto at ilang. Ang mga lugar na ito ay eksklusibo para lamang sa mga taong nanampalataya at iniligtas ng Panginoong Diyos. Kung maaalala natin, I think doon sa chapter 24, tinalakay doon na ang lahat ng mga tao na masasama, kasama ang tagapanguna nila, ang dyablo, ay igagapos at itatapon sa pinakamalalim na hukay o yung bottomless pit. So pag naitapon na silang lahat, wala nang matitirang masasama dito sa mundo o doon sa Jerusalem. At dahil doon, wala nang
kakalat ng kasamaan, wala nang manlilito sa mga tao, at pawang ang matitira dito ay mga mabubuting tao na nananampalataya sa Panginoon. So kung ating maaalala, ang sitwasyon na ito ay pagkatapos ng Great Tribulation. At ang Great Tribulation na yan ay inubos ng Panginoon ang lahat ng masasama. Pinarusahan niya ang lahat ng mga hindi nananampalataya sa Kanya. Kaya ang binabanggit dito, wala nang matitirang masama. Ito'y magiging exclusive para sa mga taong nanampalataya sa Panginoong Hesus. Totoong nanampalataya sa puso. Ito yung kumilala ng totoo sa Kanya. Hindi ito tumutukoy doon sa lahat ng mabubuting tao, mababait na tao, o doon sa mga pumupunta sa simbahan, o doon sa mga nagbibigay ng malalaking tithes and offering, o doon sa mga politiko na akala mo'y mabubuting tao pero hindi naman. So yung totoong nanampalataya, yung naligtas dahilan sa natapos na gawain ng Panginoong Hesus, o yung kanyang kagandahang loob. Sabi sa Efeso chapter 2 verse 8, kayo ngay naligtas dahilan sa kagandahang loob ng Diyos. Yan. So yung mga taong naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, hindi sa kagandahang loob natin. Dahil tayong mga tao ay walang kagandahang loob. Dahil sabi sa Romans 3:23, lahat tayo ay nagkasala. Ayan. Okay. Sa bahaging ito, tinatalakay din ang mga mababangis na hayop, gaya ng leon, na sumisimbolo sa katapangan, otoridad at pagmamalaki. Nabanggit natin yan kanina. Sa panahong tinatalakay sa talatang ito, walang sino mang masasamang tao na matapang o mapagmalaki na ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Gayon din ang nag-iisang otoridad sa lugar at panahong ito ay ang Panginoong Hesus lamang. Kaya binabanggit na walang bahagi sa lugar na ito ang mga mapagmataas at mga taong nagnanais na maghari laban sa ibang tao. Wala nang mapang-api, wala nang mga manloloko, o wala nang mga sinungaling, wala nang lahat ng masama ay wala na, pawang mabubuti na lamang ang nandito. Pero tatandaan po natin, baka may mag-isip sa atin dito, naku, baka hindi ako kasama kasi hindi pa ako perfecto, hindi pa ako nakakagawa ng, may nagagawa pa akong masama. Ganito po ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Yung ating kabutihan ay ibinigay na, yung pagiging perfecto natin, positionally, ay ibinigay na ng Panginoong Hesus sa atin dahilan sa pagkatigis ng kanyang dugo. Ang tanging basihan na binabanggit dito na pagiging mabuti ay kung totoo kang nanampalataya sa Panginoong Hesus. Papasok po dyan yung doktrina na tinatawag nating justification o yung repentance. Ang justification, alam nating lahat na ito'y tumutukoy sa kapatawaran ng ating kasalanan noon, ngayon, at sa mga susunod pang panahon. Kaya nga, wag tayong magkakamali, may tinatawag tayong positional sanctification, which is ito yung naglinis sa ating lahat. By the power, by the virtue of positional sanctification, we were justified. Inari tayong malinis, wala na tayong dumi, wala na tayong kasalanan. Kaya lahat ng nanampalataya sa Kanya ay kasama sa binabanggit dito, na makakasama ng Panginoong Hesus, makakapasok doon sa maluwang na daan at madadala, makakapamuhay doon sa millennial kingdom. Kahit na nagkakasala pa tayo sa mga panahon natin na ito, basta tayo totoong nanampalataya sa Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas, siguradong tayo ay kasama sa mga makakarating doon. Okay. Muli, ang leon ay simbolo ng imahe ng mandaragit na hayop at sumasagisag sa mga paganib at banta na kinakaharap ng mga tao ng Israel. Sa kanilang pagkatapon at pagkabihag, ito'y nagpapahiwatig ng kawalan ng takot at panganib sa binago at naibalik na lupain. So alam natin yung sitwasyon at kalalagayan ng mga Israelita noong panahon na yon. Marami doon ay hindi naman talaga sumunod sa Panginoong Diyos.
Ang kawalan o pagbabawal ng mga leon at mabangis na hayop ay kumakatawan sa kapayapaan at kaligtasan na dadalhin ng Diyos sa kaniyang mga tao. Ito'y isang pangako ng proteksyon at seguridad sa ilalim ng pangangalaga ng Diyos. Kaya nga secured tayong lahat, ng totoong mga tao, totoong nanampalataya. At kung ating maaalala sa Romans chapter 8 verse 32 pababa, ang sabi doon ay walang makapaghihiwalay sa atin. Anumang nilika, anumang sitwasyon dito sa mundo ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa Panginoon. At doon sa John chapter 10, ang sabi niya doon, hawak-hawak tayo ng Diyos sa kaniyang kamay at walang sino man na makakaagaw sa atin. So napakalawak, napakadaming talata na magpapatunay ng assurance o ng kasiguraduhan ng kaligtasan. Yung mga Arminians o mostly mga Pentecostal churches na nagtuturo ng nawawala ang kaligtasan ay hindi po iyon totoo. Hindi sila totoong nanampalataya kaya sinasabi nilang nawawala ang kaligtasan. Ayan po, we are evangelicals, tapos may mga Reformed theology iba, pero hindi po tayo Arminians. Ibig sabihin ng Arminians, ito yung sumunod sa katuruan ni Jacobus Arminius, na hindi nga naniniwala ng kasiguraduhan ng kaligtasan. Ayan, so tayo ay naniniwala yung tinatawag nating once saved, always saved. Okay. So, kung meron pa yung ibang katanungan tungkol sa mga bagay na binabanggit ko, pwede po natin yung pag-usapan. Mag-message lang po kayo at para mapaliwanag ko pa ng higit na detalyado. Ang talata ay nagtatapos sa pagpapatibay, ngunit ang mga sinasabing ang mga tinubos ay lalakad doon. So, yun. Ngunit ang mga tinubos ay lalakad doon sa maluwang na daan. Those who were justified will walk thereon. Lalakad yung mga justified. So again, kaugnay ng salitang justification, no? Yan. Binibigyang diin ng pariralang ito ang tunay na layunin ng pagbabago ng Diyos sa lupain. May dalawang argumento sa usapin ng kaligtasan Ang pinapamanghasan na ituro lagi ng Roman Catholic, yun daw ay pabor sa tao. Pag sinabing pabor or favor, meron kang ginawang maganda para sa tao, para sa Diyos. At dahil doon ay pinaburan ka ng Diyos. So yun ang favor. Kaya nga papasok yung doktrina ng Katoliko na faith plus good works. Hindi daw sapat na nanampalataya ka lang, kailangan may ginawa kang maganda para paboran ka ng Diyos at maligtas ka. Mali pong katuruan yon. Ang ating pinanghahawakan na katuruan at ang katuruan sa Bible, ito po ay merited action ng Diyos. Ibig sabihin na merited, hindi tayo karapat-dapat pero ibinigay sa atin. Nakakuha tayo ng merit, parang sa military, ang military ay merit-demerit. Pag ang lahat ng estudyante doon, meron agad 100 points. Pagka sila'y nakagawa ng pagkakamali, babawasan sila ng 5 points demerit. So, ibig sabihin, 95 na lang sila. At pagka nakagawa ng maganda, bibigyan sila ng merit naman, let's say 2 points. So, plus minus yon. At the end of the school year, titingnan ngayon ano yung total score nila. At doon ibabase ang kanilang performance rating. Ngayon, ang usapin ng merit, dito sa usapin ng kaligtasan, tayo ay binigyan agad ng Diyos ng merito. Tayo'y makasalanan pero inari niya tayong hindi makasalanan, as clean as white. So yun po yung merit, yung doktrina ng merit instead na favor. Kaya again, mali yung salita ng Katoliko o ng ibang prosperity churches na kaya tayo naligtas dahil tayo pinaboran ng Diyos. Paano naman yung hindi pinaboran? Diba? Paano yung hindi nakagawa ng mabuti? Yun bang yung lalaki magnanakaw na nakapako sa krus sa gilid ng Panginoong Hesus, nakagawa ba siya ng pabor sa Diyos? Hindi Kinukutya niya nga si Jesus Christ.
ilang minuto bago siya mamatay. So, wala siyang nagawang pabor. Pero dahilan sa siya'y nanampalataya, binigyan siya ng merito ng Diyos. So, yan po ang ating tatandaan. So, again, bakit ko tinatalakay yung salvation at assurance of salvation? Kasi yun ang sinasabi dito na sila or tayo ang makakapasok doon sa lugar na binabanggit dito. Tayo ang makakasama doon sa millennial kingdom na direktang pangungunahan o pagkaharian ng Panginoong Hesus. Ang talatang ito ay nagpapakita ng mga tema ng pagpapalaya, pagpapanumbalik at pagbabago. Binabanggit nito ang pangako ng Diyos na magdadala ng bago at mas mabuting realidad para sa kaniyang mga tao, kung saan sila ay magiging malaya sa takot at panganib at makakalakad sa kapayapaan at katiwasayan. So, pansinin natin dito, no? Magiging malaya sa takot at panganib. Dito sa mundo, ang buhay natin ay pawang takot, pawang panganib. Minsan kahit natutulog ka na, hindi mo alam kung anong panganib ang darating sa iyo. Dito sa lugar ng yung Santo Tomas, di ba, along the highway ito, maraming pagkakataon in the past, yung mga bahay sa gilid ng highway, pagising nila sa umaga, yung bahay nila sira na. Kasi merong isang truck na nagwala, hindi nakapreno, binangga yung kanilang bahay. Maraming sitwasyon na ganun dito, lalo na sa parting San Vicente. Yun yung mga blind curve doon. So, kaya, biro mo natutulog ka, wala kang kaalam-alam, hindi na nagising yung nakatira sa bahay. So, yung ganung sitwasyon. So, napakaraming takot, napakaraming panganib na nararanasan tayo dito sa mundo. Pero ang sinasabi dito, sa lugar na iyon ng kaharian ng Panginoon, tayong lahat ay makakalakad sa kapayapaan at katiwasayan. There will be peace, there will be serenity, lahat. Wala tayong mararanasang kahirapan at kabigatan. So doon mangyayari yung buhay na ganap at kasiyasiya, at ang sabi, wala na daw magbugutom doon. Hindi na natin kailangang kumain. Hindi na natin kailangang matulog. Probably, hindi na rin tayo aantukin doon. Ano? Ayan. So, yung mga may insomnia, makakabawi na doon. Hindi na maghahanap ng tulog. Ano? Ayan. Okay. So, ito ay mensahe ng pag-asa at katiyakan, lalo na para sa mga tao ng Israel na nagtiis ng panahon ng pagdurusa at pagkabihag. Siyempre, alam natin, dahil ang konteksto na pinag-uusapan natin ay buhay ng Israel. Pero, pwede nating iakma sa ating kasalukuyang panahon, dahil kagaya ng mga Israelita, sa panahon natin tayo nakakaranas ng mga kahirapan at mga kabigatan. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, umaasa tayo at naghihintay sa patuloy tayong umaasa at naghihintay at nagtitiwala sa pagdating ng panahon na tayo'y kukuhanin na ng Panginoon. Nagbibigay ito ng kasiguraduhan sa katapatan ng Diyos at ang kaniyang mga pangako sa kaniyang mga tao sa atin. Ito'y nagsisilbing paalala na gaano man kahirap ang mga pangyayari, ang Diyos ay may kapangyarihang magdulot ng pagpapalaya at pagbabago. Sinasalamin din nito ang ideya ng nalalabi o remnants, yung mga natirang tao sa Israel, kung saan hindi sila pababayaan ng Panginoong Diyos. Sa isa pang simbolong paraan, ang talatang ito ay may kahalagahan para sa mga mananampalataya ngayon sa atin. Ito'y nagsasalita tungkol sa pag-asa sa isang kinabukasan kung saan ang kapangyarihan ng Diyos sa pagbabago ay magdadala ng isang daigdig na walang takot at panganib. Wala na tayong iintindihin na problema. Hindi na natin iisipin yung mga kapitbahay na chismosa, balita dito, balita doon. Wala na doon mga corrupt na politician, wala na doong hindi natin kailangan na mag-igib doon. At naandun na yung tubig ng buhay na kasama natin. Hindi dito sa lupa, pagka walang tubig, hirap na hirap tayo. Ano po? Yan. Sa pagwawakas sa talatang ito ay muli nagsasaad ng pagpapatibay. Pinapatibay nito yung pangako ng Diyos sa atin. At hinihikayat tayo na manatiling nakakapit, umaasa at naghihintay. Salamat, Brother Edgar, at nakasama ka ngayon sa ating pag-aaral.
Okay, magandang hapon kapatid. Sinasalamin muli nito ang mga tema ng pag-asa, katapatan at ang sukdulang tagumpay ng Diyos laban sa mga panganib at banta ng mundo. Nasa sitwasyon na iniahon na tayo. Wawakasan na ng Diyos lahat ng kasamaan, lahat ng kapangitan, lahat ng mga nararanasan nating mabibigat na sitwasyon ngayon. Wala nang lungkot, pawang masasaya na tayo pagdating doon. Ayan. Okay, so iyon ang ating inaasahan. Ngayon, ano ang nais ipahiwatig at ituro nito sa atin? Tayong nabubuhay pa, bagamat nakakaranas tayo ng kahirapan, kabigatan dito sa mundo, manatili tayong nakakapit sa Panginoong Hesus. Umasa tayo sa Kanya at huwag tayong maiinip. Mayroong takdang panahon na darating kung saan ang Panginoon ay makakasama natin. At yan na nga ang mangyayari pagdating dito sa panahong ating tinatalakay. Okay, sa verse 10, ang panghuling talata natin sa gabing ito, okay, Isaiah 35 verse 10, sabi dito, babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh na masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ayan, meron ba sa inyong nalulungkot? Meron ba sa inyong nag-aalala? Ako, nalulungkot ako, malimit, no? Pero pagdating ng panahon na to, hindi na tayo malulungkot. Yung lungkot, yung pag-aalala, yung dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak. At yun na tayo mabubuhay sa kaligayahan magpakailanman. Sabi ito sa King James, and the ransom of the Lord shall return, and come to Zion with songs and everlasting joy upon their heads. They shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away. And the redeemed of the Lord will return and come to Zion with joyful shouting, and everlasting joy will be on their heads. They will obtain gladness and joy, and sorrow and sighing will flee away. Napakaganda ng binabanggit sa mga talatang ito. Lalo na dito sa NASB. Ang sabi doon, and the redeemed of the Lord will return. Yung mga tinubos ng Panginoong Diyos ay babalik. So, probably ang tinutukoy dito yung mga Israelita na napapunta sa iba't ibang lugar. So, merong nasa Amerika, may nasa Africa, may nasa Pilipinas, at kung saan-saan pang bansa. So, babalik doon sa Jerusalem at makakasama natin sa Zion. At doon sa Zion, sabi doon, and come to Zion with joyful shouting. So, sila ay aawit doon sa Zion, doon sa bundok ng Panginoon. Kung maalala ninyo doon, I think, Psalms, yung mga huling bahagi ng aklat ng Salmo, yung Songs of Hallel, kung saan ang mga tao ay umaawit ng papuri sa Panginoon at talagang sisigaw tayo lahat ng Hallelujah or Praise the Lord. At merong isang sitwasyon, I think Psalms 120 to 136, yung Song of Ascent. So yung mga tao ay naglalakbay papunta sa bundok ng Jerusalem at sila'y umaawit ng papuri. Songs of Ascent ang tawag. So ganun ang mangyayari. Joyful singing. Napakasaya. At sabi pa sa huli, and everlasting joy will be on their heads. Everlasting joy. Dito sa mundo, ang kaligayahan natin ay napuputol, nawawala. Pansamantala lamang. Masaya ngayon, bukas malungkot, paiba-iba. Pero dito, hindi nagbabago. Everlasting joy. They will obtain gladness and joy. Yan. And sorrow and sighing will flee away. Wala ng kalungkutan, tatakas at aalis na sa kanila. Sa atin, sighing, alam mo yung sighing, ito yung buntong hininga na parang sabi natin, ang lalim ng buntong hininga, may matinding pinagdadaanan. Pero doon wala ng buntong hininga dahil lilipad na sila, aalisin na sila ng Panginoon dahil pawang gladness and joy ang ating mararanasan. Okay. Muli, ang talatang ito'y sumasakop sa maraming sitwasyon. Maaaring sa mga remnants ng Israel, sa mga Israelita na napatapon at nanirahan sa iba't ibang lugar, o ang mga mananampalataya na ilinigtas ni Yahweh. Tayo yon. Yung remnants of Israel, ito yung
lalabas. Ito yung maliligtas during the time of tribulation. Ito namang mga pinalayas at babalik ng mga Israelita, ito pa rin yung mga naligtas at babalik sa lugar ng Jerusalem. Maaari namang tumutukoy sa mga Israelitang nabihag sa Babylonia at nakalaya sa panahon ni Haring Darius. So ito naman yung dun sa konteksto ng Israelita. Ang parehong sitwasyon ay binabanggitin nga sa kabanatang 25 na lagi nating nababanggit. Nagsisimula ang talata sa pangako na magbabalik ang mga tinubos ng Panginoon. The redeemed shall return. Ito'y nagsasalita sa ideya ng pagtubos at kaligtasan. Sa konteksto ng Israel, ang mga taong tinubos ay tumutukoy sa mga nabihag at nangangailangan ng pagliligtas. Nabihag ng kasalanan at kinakailangang maligtas. Ang pangako ng kanilang pagbabalik ay isang makapangyarihang pahayag ng katapatan ng Diyos sa kaniyang bayan. Kahit na sa panahon ng kanilang problema at pagkatapon, sila ay kinakandili, inaaruga ng Panginoong Diyos. Tatandaan natin na kung, ulitin ko uli, kung tayo ay totoong nanampalataya, wala tayong aalalahanin pa. Kaya from time to time ay i-check din natin yung ating mga puso. Huwag tayo maging kampante, no? Maganda man ang buhay natin, lagi tayong everyday magkaroon ng assessment, magkaroon ng re-evaluation kung nasaan ba tayo. Para masigurado natin na pagdating ng takdang panahon ay kasama tayo sa dadalhin ng Diyos sa kaniyang kaharian. Binabanggit din ng talata ang tungkol sa pagpunta sa Zion na may mga awit at walang hanggang kagalakan sa kanilang mga ulo. Ang imaheng ito ay kagalakan at pagdiriwang nagpipinta ng isang larawan ng masayang pagbabalik ng mga tao sa kanilang lupain. Ang pagbanggit ng mga awit ay nagmumungkahi ng diwa ng pagsamba at pagpupuri na nagpapakita ng pasasalamat at kagalakan sa mga taong tinubos sa pagpasok nila sa presensya ng Diyos sa Zion. Kaya nga, yung binabanggit doon sa verse 8 na walang makakapasok doon na makasalanan, tayo lamang ang dadaan, especially created for us na mga mananampalataya. Ang talata ay nagpapatuloy sa pangako na ang mga tao ay magtatamo ng kagalakan at ang kalungkutan at pagbubuntong hininga ay mawawala na, tatakas. They will flee away. So sa mga tuntunin ng simbolismo, ang Zion ay kumakatawan sa pinakahuling patutunguhan at katuparan ng mga pangako ng Diyos. So yung Zion, ito yung bundok ng Diyos sa Jerusalem na walang kalungkutan. It symbolizes salvation, security, joyfulness, at lahat ng mabubuting bagay. Ito ay yung 1,000 taon na doon itatayo ang kaharian ng Panginoong Hesus. Siya mismo ang mamamahala. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay naglalaman ng mensahe ng pag-asa, pagpapanumbalik, at kagalakan para sa mga tao ng Israel. Nangungusap ito sa katapatan at kapangyarihan ng Diyos at natubusin at ibalik ang kaniyang mga tao at ang pinakahuling katuparan ng kaniyang mga pangako. Ang mga tema ng pagtubos, kagalakan at pagkapanumbalik na matatagpuan sa talatang ito ay patuloy na umaalingaw sa mga mananampalataya ngayon na nagbibigay ng pampatibay loob at katiyakan ng katapatan ng Diyos sa gitna ng pagdurusa at pagsubok. So ito yung binabanggit natin, ano man ang nararanasan nating sakit, kalungkutan at kabigatan sa kasalukuyang panahon, huwag tayong hihinto sa ating pananampalataya. Huwag tayong mangugulumihanan. Lumapit lang tayo sa Panginoon at siya ang magbibigay sa atin ng pag-asa, siya ang magbibigay ng kalakasan sa atin. Pero hindi naman natin maiiwasan ang lahat ng kabigatan, napakarami niyan. Alam ko ang bawat isa ay mayroong kabigatan na pinagdaraanan, masaya ka man, meron at mayroon yan. Kung ikukwento ko sa inyo ang mga kabigatan at
kalungkutan na pinagdaraanan ko ay kukulangin ang maghapon natin. Talagang mag-iiyakan lang tayo. So, hindi ko na ikukwento. Pero napakarami. Pero yun nga, dahil tayo mananampalataya, umaasa tayo na ang Panginoon ang magsasaayos ng buong buhay natin hanggang sa dumating ang takdang panahon na dadalhin niya tayo doon sa lubusang kaligayahan. Na ang lahat ng kalungkutan at alalahanin na dala natin ngayon ay mawawala na. Okay, so, dyan natin tinatapos ang kabanatang 35, napakaigsi, 10 talata lamang, pero nagbigay ito sa atin ng napakagandang pag-asa, na sa kabila ng kahirap at kabigatan na ating nararanasan sa dulo, ay na mangyayari ang katuparan ng mga pangako ng Panginoong Diyos. So, makakaasa tayo, manatili tayo sa pananampalataya at sa pagsunod sa Panginoong Hesus at sa mga gabay ng Biblia. Manatili sa kung anumang gawain na pinagagawa niya sa atin, yung mga calling natin, yung ministry natin, patuloy na magbahagi ng salita ng Panginoon sa lahat ng tao. Ayan, so napakaganda ng ating tinatalakay. So tayo ay humawak sa kabanata pong ito. Ito ay para sa atin na mga mananampalataya. Okay, bukas ay tatalakayin natin ng mga ibang kabanata pa. Ang chapter 36, medyo mabigat na sitwasyon na naman ang chapter 36 dahil ito ay pananakop naman sa Israel o sa Jerusalem. Okay, sa ating pagwawakas, samahan ninyo ako sa ating panalangin. O Panginoon naming Diyos na mabuti, Panginoon naming Diyos na naghanda ng lahat ng katiwasayan at kapayapaan sa amin. Muli po kaming nagpapasalamat sa hapong ito sa ginawa mong pagsama at paggabay pagkakaloob ng panahon upang kami makapag-aral. Patuloy mo kaming gabayan at samahan, Ama. Pinapakubayan namin sa iyo ang lahat-lahat ng bahagi ng buhay namin. Tulungan mo kami, panatiliin mo kaming nakakapit sa iyo. At ikaw, Ama, ang patuloy na gumabay sa aming lahat. Ikaw po ay aming maparangalan sa bawat sandali ng buhay namin. Patuloy mong pagpalain ang bawat isa sa amin na nakasama sa pag-aaral na to, ang mga kabigatan na pinagdaraanan ng bawat isa, ang mga kamag-anak na mayroong karamdaman. Ikaw na, Panginoon, patuloy na gumabay at gumawa ng kaayusan para sa lahat. Bigyan mo ng kapayapaan at katiwasayan ng puso at isip ng bawat isa sa amin. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so salamat pong muli mga kapatid sa inyong pagsama. Kita-kita po tayo bukas, the same time, alas 6 ng hapon para sa ating daily devotion. Salamat, Brother Edgar, Nanay Mercy, Pastor Nanding, Sir Irene, Pamilya Ornido, Nati Alma. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. God bless everyone. Bye-bye po.